Dahil ang arithmetic mo, Panginoon, ay multiplication. At salamat po sa pagmumultiply mo ng mga material na pangangailangan ng bawat isa sa amin. At muli, pinatunayan mo na kami ay bigyan ng isang nagagamit sa Sunday School, sa paggawa ng programa, sa mga darating na BBS, sa mga reporting. Salamat po sa printer na binigay mo sa amin. Pagpalain mo po ang printer na ito, nawa maging mabuti kaming lahat na steward sa printer na ito para matagpuan ng bawat isa sa amin na matapat sa mga paghawak ng mga dumadaan po sa mga kamay namin. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong muli ay tumayo at makipagbukas po kayo sa akin sa mga Mateo 21 verses 1 to 11. Unuulit ko po, Mateo 21, 1 to 11. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ng isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang mga anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon sa ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo." Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, "Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tignan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y magpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sangang kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea," ang sagot ng karamihan. Papuri po sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Ang advantage po ng mga nakaupo sa harapan ay kapag kumakanta po tayo sa Panginoon, nagpe-pray po tayo sa Panginoon, o nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, sa akin lang kayo nakatingin. O kaya kung sino yung nandito sa harapan, di ba? Kaya may advantage po yung mga nasa harapan. Yung mga nasa likuran, makikita nyo yung nasa harapan nyo. Kaya magmula umpisa, pagpasok nyo dito, lahat nung nakita nyo ay nadidistract ang isip nyo. Kaya siguro, sa susunod, magdala po kayo ng bukado. Alam nyo ba yung bukado? Yung sinusuot ng mga kabayo. Dito, para nyo. At kaya makikita niyo po ako madalas nasa harapan kasi kaharap ko ang Diyos at hindi ako naghihintay ng mapapansin sa paligid ko. Anong suot nung kabila? Uy, nag-ano sila. Uy. Kaya paglabas niyo tuloy, mabigat pa rin yung loob niyo kasi maganda yung nagko-concentrate. Diba, Sister Judith? Si Judith ba to? Si Elsa. Si Elsa.
aalis na lang kami, hindi ko pa kilala. Kaya, ganun, di ba, maganda? O kaya, disiplinahin nyo lang yung sarili nyo na huwag tumingin dyan at ma-occupy kayo ng presensya ng Diyos. Patuloy po tayo sa mensahe na mga larawan sa isip natin. Kapag nagdadrive po tayo, di ba, pag sinabi ni Mrs. punta tayo sa bagong sikat, click, magkakaroon kagad ako ng mental picture na nadaan ako dito sa Mabini, liliko ako doon sa St. Peter para hindi na ako dadaan sa stoplight. Pagtawid ko doon sa Rizal, kakaliwa ako, hindi rin ako pahintoy ng stoplight, di ba? Mental picture. At kapag, ewan ko kung nangyayari kay Joel, na pag nag-a-adlib siya o nag-i-introduction siya, meron ding mental picture ba? Na ito yung tutugtugin ko. Pag magaling kayong musician, nandito sa ulo niyo yung mga beats, tsaka yung mga tugtog. Kaya, meron tayong mental picture sa may larawan ang Panginoon na may dahilan siya itong mga larawan sa ating isip. Nakala natin ay palaspas na ngayong linggo. Pero patuloy po tayo dun sa mensahe na ang paraan ng Panginoon ay puro kadalasan ay ironical. Kaya meron tayo ngayong gusto kong ilagay sa mga isip ninyo tungkol sa mental at itong ilalagay ko sa inyong mga isipan na huwag nating kalimutan itong larawan. At itong larawan na ito na araw ng palaspas o yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon ay iukit natin sa mga isip natin na ang ating Panginoon ay meron siyang kiniklaim dyan sa mental picture na yan. Meron siyang gustong i-convey sa atin. Meron siyang gusto na i-emphasize na huwag nating kalilimutan na ang pagpasok ng Panginoon ay ipinapakita niya ang kanyang sarili. Meron siyang sinasabi sa bawat isa sa atin na siya ang dumating na Mesaya, na siya ang dumating na hari ng Israel, ng Jerusalem, na siya ang fulfillment, katuparan ng hula, ng prophecy. Kaya, picturean nyo na sa inyong isipan yan. At ang sinakyan ng ating Panginoon ay donkey. Meron ba dito sa Mindoro na donkey? Kapatid po yan ng tama raw. Di ba? Basta, yan po ang ilagay natin sa isip natin, donkey, click. At magtatanong tayo sa ating sarili kapag nagbabasa tayo. Alam nyo ba kahit may Google tayo, pag hindi kayo marunong magtanong, hindi rin makakatulong sa inyo ang Google. Kaya kung magaling kayong magtanong, pumili ng tanong,
ay marami kayong matututunan. At tatanungin natin, bakit donkey? Bakit donkey ang pinili ng Panginoon? Meron siyang gustong ipakita sa atin, i-struck sa atin. Bakit hindi niya pinili yung kabayo? Tingnan mo nga yung kabayo dyan. Ba, ang ganda-ganda ng kabayo? Hindi intensyon ng Panginoon na piliin ang kabayo. Na ang ganda-ganda ng kabayo, ang taas-taas, at magtatanong tayo, bakit hindi kabayo ang pinili ng ating Panginoon? Bakit nga ba? Ang pagpili ng Panginoon ng donkey ay ito po ay malaking billboard na gusto niyang sabihin sa atin. Gusto niya lahat ng mga tao makita yung contrast, yung irony na pinapakita niya sa atin. Ang laki-laki ng billboard na ito at gusto niya na pag dumaan tayo ay talagang makikita natin. Hindi natin makuha na ignorin o pagdaan natin doon, pawala effect tayo. Kunyari, hindi natin nakita. Pero ang sinasadya ng ating Panginoon na makita yung pinili ng Diyos. At ang kanyang pinili ay donkey. At ano ang nakasulat doon sa billboard na yon? Ano yung gusto ng Diyos na ipakita doon sa billboard? Una po ay ang makikita natin sa donkey na huwag nating makalimutan ay obedience. Nang nasa lupa po ang ating Panginoon sa kanyang 33 years old na pamumuhay, hindi po siya partial ang kanyang obedience. Yung bang konti lang yung kanyang obedience. Nung nandito ang ating Panginoon, ay 100% ang kanyang pagsunod. Si Abraham, partial pa rin yung pagsunod ni Abraham, pero pinagpala pa rin ng Diyos yan. No? Pero hindi nag-manifest yung pagpapala ni Abraham hanggat hindi 100% ang kanyang pagsunod. Ang sabi niya ng Panginoon Diyos kay Abraham, umalis ka dyan sa lugar mo, dyan sa barangay mo na Sumunod nga siyang umalis, pero partial. Dinala niya pa rin yung kanyang mga kamag-anak. Maging si Haring Saul, malinaw na sabi ng Diyos, pag pumunta ka dun sa lugar, patayin mo lahat. Pero hindi ginawa ni Haring Saul. Partial lang yung kanyang pagpunta. At nagsinungaling pa siya kay Propeta Samuel. Sabi niya, pinatay ko lahat. Sabi ni Propeta Samuel, ba't may naririnig akong kambing na sumisigaw? Nagmemee. Kaya si Haring Saul ay hindi buo yung kanyang pagsunod. At maging si Gehesay.
kilala niyo pa ba si Gehazi sa Bible? Hindi sumunod si Gehazi kay Elias o Eliseo. O sino sa dalawa, si Eliseo or si Elias? Sabi niya yung may pinagaling si Eliseo na may ketong, huwag kang kukuha ng bayad ng pagpapagaling kay Naaman. May ketong siya mula bumbunan hanggang talampakan. At nung pinagaling ng Panginoon Diyos si Naaman, huwag kang kukuha ng bayad. Pero anong ginawa ni Gehazi? Siguro, kailangan ko ng pang-register sa gospel arts. Kailangan namin ng pamasahe sa Manila, 3,000. Mga taga-Ansiray. Justifiable yung kanilang reason. Pero sinabi ng Diyos, huwag mong galawin yung dapat mong galawin. Kaya ang nangyari, yung ketong ni Naaman pumunta kay Gehazi dahil partial ang kanyang pagsunod. Ang ating Panginoon ay masunurin. Yung pagsagay niya sa donkey ay sign yun na gusto niyang ma-fulfill ang righteousness. Ang ating sa 570 na propesiya sa Panginoon, merong na-fulfill ang ating Panginoon na indirect na siya ang may control. Merong propesiya na directly na siya ang may control. At nung humarap siya kay John the Baptist at nagpabautismo siya, ito ay pagsunod sa katwiran. Hindi siya nagpabautismo para ma-enrich yung kanyang spiritual life. Kasi nakaka-enrich yung bautismo. Hindi siya nagpabautismo para maging member ng denominasyon. Ang kanyang pagpapabautismo ay para sundin ang katwiran. Indirectly na control niya, tsaka yung mga direct na control niya ay napulpil niya lahat ang dapat sundin at maging yung pagsakay niya sa donkey, ito ay fulfillment. Ito ay kanyang pagsunod. Makikita natin ang Panginoon na ito yung sinasabi niya na mensahe sa bawat isa sa atin. Maging masunurin tayo. Bawat hakbang ng pagsunod natin ay meron pong advantage sa atin. Bawat examination na nalalagpasan natin, nasasagot natin, tumataas ang ating level sa ating spiritual life. Yan yung sinasabi niya sa atin na maging masunurin tayo. Kahit walang nakakakita sa atin. Kaya sundin natin yung sinasabi ng Holy Spirit. Hindi malabo ang pagsasalita ng Holy Spirit sa atin. Hindi niya intensyon na vague siya kung magsalita ng gusto niyang sabihin sa atin. Palaging clear ang gusto niyang ipasunod sa atin. At yung pagsunod ng ating Panginoon ay talagang ginarantiya ng God the Father na 100%
na pagsunod ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na nung nakabayubay ang ating Panginoong Hesukristo, dapat ang sasabihin niya doon, hindi it is finished. Pwede rin nating sabihin, it is fulfilled. Sabi sa Philippians 2, obedient even to the point of death. Kaya yung pagsabi ng Panginoon na it is finished, it is fulfilled, 100% na nasunod ko ang katwiran ng Diyos. At ang guarantee na totoo nga na 100% na nasunod ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay ay binuhay siya mula sa mga patay. Hindi siya bubuhayin kung hindi siya naging 100% na obedient. Kaya sabi niya, it is my delight. It is, sabi ng ating Panginoon na it is His joy na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi ng kinanta natin, seek ye first the righteousness of God. Anong ibig sabihin nun? Matupad ang katwiran, ang lahat ng katwiran na naririnig natin sa kanyang mga salita. Ang partial na obedience ay worse than 100% na disobedience. Alam niyo ba yon? Mas worse pa yon. Tingnan niyo po si King Saul na hindi naging magandang halimbawa dahil mas maganda ay wholehearted yung ating pagsunod sa Kanya. Amen? Dito sa Luke 14:10, yung pagsakay ng ating Panginoon sa donkey, hindi siya sumakay sa kabayo, ay meron pa rin nilalarawan sa atin. Huwag nating kalimutan yung larawan. Sabi sa Luke 14, ito yung ginawa niya. Kung inaanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakaabang upuan. Pinili po ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na donkey ang kanyang pinili. Pinili niya po yun at eto po yung isang example sa Luke 14:10. Pinili niyang umupo sa pinakaabang upuan. Pagdating ng nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumipat ka sa mas marangal na upuan. Hindi siya sumakay sa kabayo. Imagine natin na hindi pala doon dapat umupo ang Panginoon. At pinili ng Panginoon na umupo sa kabayo. Embarrassing yun. At ang ating Panginoon, pinili niya na ang upuan na aba, umupo siya sa donkey. At meron siyang intensyon. Meron siyang gustong ipakita sa atin. Meron pong larawan na gusto niyang ipakita sa atin. Meron pong larawan din na hindi dapat ma-erase sa ating mga isipan. Ito sa mga disipulo, naalala nila yung larawan na habang yung isang disipulo sabi niya, Panginoon, kapag naging hari ka na ng Jerusalem o ng Israel, sabi ng isang nanay, pwede bang sa kanan mo siya ang uupo? Tapos sabi ng nanay, yung isa naman uupo sa kaliwa. Yun po yung espiritu ng panahon na yon. Parang meron silang umiiral yung
gusto nilang tumaas yung kanilang mga posisyon. Gusto nilang ilagay sa pedestal ang kanilang sarili. Yun po yung atmosphere. At alam niyo ba yung ginawa ng Panginoon para ma-rebuke yung ganong atmosphere? Kumuha siya ng towel at yumuko siya at hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo. Hindi po makalimutan yung larawan na yan sa isipan ng mga disipulo kasi parang lahat ng gospel ay nakasulat yon ng mga sumulat ng ebanghelyo. At nakita natin na larawan na talagang nung pupunasan na si Peter, anong ginawa ni Peter? Akala natin kahanga-hanga yung sagot ni Peter. Nung pupunasan na, lilinisin na yung paa niya, parang tinago niya yung paa niya doon sa ilalim ng lamesa. Akala natin maganda. Pero ang totoo, yung pride ni Peter, ang nakita natin dito na gustong ipalabasin ng ating Panginoon. It will choke our pride at ang pag-upo ng ating Panginoon sa donkey instead of horse, ito ay merong banner na winawagayway sa bawat isa sa atin na ang pinaka most virtuous na karakter na gustong idala ng Panginoon sa atin ay yung humility. Yung donkey is humility. Ang next natin, meron pa siyang sinasabi din sa donkey. Bakit hindi niya sinakyan ng kabayo? Meron siyang mensahe din sa atin, bakit donkey? Huwag nating kalimutan. Nang pumunta sa lupa ang ating Panginoon, hindi siya katulad, mukhang marinig ako ng China, na gustong agawin yung Philippine West Sea. Hindi siya katulad nung panahon ng Hapon o nung panahon nung Hitler time, na lahat ng kapitbahay nilang bansa ay gusto nilang masakop. O ang Japan, di ba, noong unang panahon, gusto niyang masakop ang maraming lugar. At kaya pati itong Mindoro nasakop ng Amerika, ng Japan. Mga pangalan tuloy natin, mga Japanese. Wala. At dito daw sa Mindoro, di ba, merong mga naiwan na ginto na kanilang kamkam sa mga ibang lugar. Kaya marami sa atin naghuhukay dito sa Mindoro. Naghuhukay pa rin pa ba kayo? Kaya pag naghuhukay kayo ng septic tank, medyo alerto kayo. Baka makahukay kayo ng ginto. Pero hindi ganun ang intensyon ng ating Panginoon. Hindi siya napunta dito para madagdagan yung kanyang territory. Ang intensyon ng Panginoon, wala sa kanila, sa ating Panginoon yung politics na hindi siya naparito para mag-accumulate ng mga voters. Na kahit hindi niya nararamdaman, nangingiti, lahat ng tao ngingitian niya hanggang tenga. Lahat ng tao ay kung pwede niyang kamayan, kakamayan niya. Wala siyang ganong intensyon. Politics is never in his mind. May kukot. Alam natin ang ating Panginoon ay
Naninindigan siya. Hindi siya nagko-compromise sa mga political issues. Talagang tumatayo siya sa tama kung ano ang dapat na tama at walang compromise sa kanya. Hindi nababago yung doktrina niya. Yung dating aggressive siya na ituro yung tamang doktrina, pag napupunta na sa politika, hindi na siya aggressive kasi baka pag narinig siya na aggressive sa ganong mga doktrina, baka maubos yung kanyang boboto sa kanya. Ang ating Panginoon hindi ganon. Kahit na siya ay tumatayo sa political issues na tama, but he is not a politician per se. Nagamit ko tuloy yung per se. yung kanyang context. Hindi siya ganun. Ang gusto niyang ipakita sa atin, ilagay mo ngayon next. Spiritual kingdom. Spiritual kingdom ang tinatayo ng Panginoon. Kaya sabi niya sa atin, seek ye first His kingdom. Spiritual kingdom ang dala ng ating Panginoon. Kaya nung nagpunta siya dito sa lupa, sumakay siya sa donkey dahil hindi siya sumakay sa horse na literal na kingdom ang nasa isip natin. Hindi yun ang kanyang iniisip. Hindi siya insurrector nang pumunta siya dito sa lupa na katulad ni Barabas na siya yung magpapasimuno ng mga kudita para overthrow ang government. Hindi siya. Although makita natin ang Panginoon, hindi siya nagpunta para i-overthrow ang government, pero pro-government ang ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo yan. Hindi siya against sa gobyerno. Di ba nung tinagpas yung tenga ni Pedro, sabi ng ating Panginoon, huwag mo ang gawin yan. Akala mo ba hindi ko kayang magtawag ng Legion of Angels? Kailangan ko pa ba ng tagapagtanggol na katulad mo, Pedro? Kinampihan niya ang soldier. Kaya kong magtanong at ang Legion of Angels ay 3,000 to 600 angels. Isang snap ko lang ng aking daliri ay dadagsa ang mga angels. At sabi niya kay Pilato, sabi ni Pilato sa ating Panginoong Yesus, alam mo ba, meron akong authority na palayain ka? Sabi niya sa ating Panginoong Yesus. Na parang smug si Pilato na sinasabi niya yon. Pero sinagot siya ng Panginoon, yung authority na hawak mo, alam mo ba galing sa sarili mo yan? Kaya ka nandyan kasi ako ang naglagay sa posisyon sa iyo. Yung authority na taglay mo ay meron pang higher authority. Ito ang ating Panginoon ang naglagay sa Kanya. Ang ating Panginoon ay pro-government. Kaya sinabi niya yung give to Caesar. Ano ibig sabihin nun? Give to Caesar. Hoy kayo, may sedula kayo? Sino may sedula? Taas ang kamay. Expired na. Oh. Meron ka na ng pang 2025? Ako, wala pa. Ang ating Panginoon ay sinusuportahan niya ang gobyerno. At kahit ganun siya, kahit
Ang punta niya dito ay spiritual kingdom, ay kakampi niya ang gobyerno pa rin. At ang dala ng ating Panginoon ay spiritual kingdom. At yung mga contemporary niya, na misinterpret siya kung ano ang misyon ng ating Panginoong Hesus. At sabi niya sa Acts 1:6, sabi dito ng mga tao sa paligid niya, nung aakyat na siya sa langit, yun pa rin ang akala nila na i-establish ng Panginoon ang kanyang kingdom. Yung ire-restore niya ang Israel. Sabi sa Acts 1:6, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom of Israel? He has no intention na magkudita o siya na yung umupo. Kasi ang kanyang ini-establish ay spiritual kingdom. Ang rule ng heaven ang gusto niyang i-establish sa bawat isa sa atin. Ang ordinansa ng sangkalangitan ang gusto niyang i-establish sa atin. Yun ang kanyang misyon. Yun ang kanyang sadya. May your kingdom come. Gusto ko na ma-enlarge ang spiritual kingdom. Kaya sinabi niya, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na ma-establish sa mga bansang ito, sa mga iba't ibang ethnicity, ang kingdom ng ating Panginoong Hesus. Yun ang dapat nating maisip pag sinabi ng Panginoon na maalala natin ang donkey. At ang panghuli ay peace. Kapag dala mo ang donkey, hindi ka naghahanap ng away. Kapag dala mo ang kabayo, dala mo niyang gera. Ang ating Panginoon, hindi siya nagdadala ng gera. Ang maalala natin sa pagpasok niya sa Jerusalem, ang dala niya ay kapayapaan. Huwag nating gayahin yung definition ng mga politician tungkol sa kapayapaan. Hindi yun ang iniisip natin. Nung umatin po ako ng 3KP, ng mga kabataan, kapatiran, basta puro K yun, na inorganize ng mga NCCP, talagang nung sikat na sikat nun yung US bases, kaya nagtatawag sila ng rally. Sabi nila, pag nandito ang Panginoon, siya ang nangunguna sa mga demonstration, sabi nila. At meron silang definition sa salitang peace. At sabi sa 2 Timothy 3:1, darating ang araw, magkakaroon ng perilous time. Ano yung perilous? Magkakaroon ng pambihira na getting worse ang katayuan ng mundo. Hindi more peace. Magwo-worse ang status ng kapayapaan. Talagang pagulo ng pagulo ang mangyayari. Alam niyo ba na balang araw daw, mawawalan ng mga trabaho yung mga manual labor? Ang mabili daw na trabaho balang araw, alam niyo ba? Hindi, yung mga trabaho ngayon,
ay mawawala na yan at ang magtatrabaho na ang artificial intelligence. Nakikita nyo na sa Facebook yan. Kung mag-Google kayo, ay talagang active na sila ng mga artificial intelligence. It will get worse. Kaya sabi ko dun sa NCCP, yung dream nyo na peace, parang hindi naman mangyayari yan. Kasi yung definition nila ng peace ay iba. Ang tinutukoy ko na peace ay yung peace na bigay ng ating Panginoong Jesus. Peace I live with you. Yan yung peace na hindi nakabase sa mga nangyayari sa sanglibutan natin. Yes, magkakaroon ng artificial intelligence. Yes, mawawala ng mga trabaho yung mga teller sa bangko. Baka yung mga nagtatrabaho sa bangko, mawala na rin ang trabaho yan kasi magiging decentralized na. Kasi mahirap pa yung dumadaan sa bangko ang pera. Ganun na ang mangyayari. Kaya kung minsan yung trabaho, hindi po permanent yung mga trabaho. Magandang trabaho ngayon ay funeral pa rin. Kasi hindi mawawala yung trabaho na yan. Kasi hindi man nila maiiwasan ang kamatayan. At ganun po ang mangyayari. At ang merong binibigay na kapayapaan ang Panginoon sa atin. Peace I leave to you, not as the world giveth. Merong binibigay na kapayapaan ng Panginoon sa atin. Ito yung makakatulog ka sa gabi ng mapayapa. Ito yung gamot kapag na-stress tayo, yung peace ng Panginoon. Kapag meron tayong depression, ito yung gamot. Ang kinin natin yung peace ng Panginoon. Kung meron tayong gulumihanan, anxieties na sinasabi ng mga psychologists, yung mga psychologists na yan, hindi nila alam kung ano yung peace na binibigay ng Panginoon sa atin. Meron akong picture dyan. Last na yan. Peace according to Jesus. Regardless sa surroundings, regardless sa lakas ng hangin ng paligid o yung hampas ng alon sa paligid, yung peace na binigay ng Diyos sa atin ay yung ibon, tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Meron siyang kapayapaan, nandoon sa isang sanga, na gagawin niya pa rin yung kanyang gagawin na ingatan o alagaan o atiman yung inakay na binigay ng Diyos sa kanya. Yan po yung peace na binibigay ng ating Panginoon. Merong peace. Merong peace na binibigay ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. At look unto Jesus. Nawa, yun ang intensyon ko. Na yung mga larawan ng Panginoon na dinodrawing ko sa inyong mga isipan ay huwag nating makalimutan. Always look unto Jesus. Look unto Jesus. Ang prayer ko ay palitan ninyong inyong mga mata. Ang prayer ko ay palitan ninyong ang inyong mga puso
Ang prayer ko ay mapalitan yung mga taste buds ng bawat isa sa atin. Ang prayer ko ay palitan yung tenga natin. At i-tune in natin lahat sila, itong mga senses natin sa Panginoon. Merong awit yan, turn your eyes upon Jesus. Soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see? There's light for a look at the Savior. A life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim. Kita nyo? Magbe-blurred lahat yung mga bagay sa paligid natin dahil nakatutok ang ating mga mata sa Kanya. The light of His glory and grace. Oh, and trouble, no light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Basahin natin ang verse 2 ng sabay-sabay. Through death into life everlasting, He passed, and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. His word shall not fail you, He promised. Believe Him, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Kaya tuloy binigyan ka ng pangalan na lahat ay tuhod, ay luluhod. Kaya ikaw ay tinanghal na King of Kings dahil ikaw ay naging masunurin hanggang sa kadulu-duluhan. Ikaw ay nagpakita sa amin ng humility. Ikaw ay nagtatag ng spiritual kingdom. Hindi po temporary ang iyong tinatag. Ito po ay beyond this world. Beyond po sa imagination namin ang iyong tinatag na spiritual kingdom. At maraming salamat, Panginoon, dahil
inaalok mo po ang kapayapaang ito sa bawat isa sa amin. Salamat po sa peace of mind. Kaya kami nakakatulog. Kaya kami nakakagawa ng marami pa dahil meron kaming peace of mind at binigyan mo kami ng lakas na gawin ito na ikaw ang kasama namin. Tulungan mo po kami na ma-occupy kami ng iyong presensya. Preoccupy kami ng mga revelation mo. Preoccupy kami ng mga naunawaan namin mga banal na kasulatan. Preoccupy kami ng magagawa ng Holy Spirit sa aming buhay. Dahil sobra-sobra pa ang pwedeng gawin ito sa amin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace according to Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. And the things of earth will grow spent in the light of His glory and grace. God bless you all. God bless yung mga nanonood. Manonood mamayang gabi. Manonood bukas. Yung hindi mga nakapunta sa simbahan, God bless you.